Actually, pupunta talaga kami sa Senado kasi marami kaming bagay na kailangang maklaro. Kasi mamaya, pupunta muna ako kay Senator kung sino dyan. Then sumama na lang kayo. No. Pero hindi naman kayo natatakot, attorney, na baka, or pangamba na baka palugtutin, o matakot yung mga ano natin, hindi nila masabi yung totoo. They may bend the law, but they cannot bend the facts and the truth. Sir, sinabi ni Senator Erwin Tulfo, bogus yung nangyaring hearing nyo last time. Yes, sir. Bogus po daw. Siya ang bogus, hindi siya natural born Filipino. Ay, sorry, sir. Si Erwin Tulfo, darating ang panahon. I am with my lawyer, Attorney Jovito Barte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave oral defamation in relation to cybercrime. Doon po sa mga pinagsasabi po ni na Gumban, Waupan, and then Voluntate, yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So, hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi kasinungalingan na kailangan po nilang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. So, ayun na nga po, kasama ko po ang aking lawyer at nagsampa na po ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito nung una. Hindi po kami dahil wala naman ho talagang katotohanan. Pero yung ginawa nila nung June 4, padami na padami. Dati, ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Tapos, meron na ngayong human trafficking. Puro kalukuhan na. Tapos, nakakalungkot. Pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So, talagang nakikita mo na gawa-gawa lang po nila itong mga accusations nila. So baka po kayo ipa-inhibit naman by the time na maghaharap kayo sa committee ninyo. Wala mong problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win Gatchalian. Pumayag naman po at pumayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair na siguro ganun po gagawin natin, or we will create a subcommittee to investigate flood control. Kasi po parang hindi na tayo natapos-tapos. Pero kasi nag-file na rin po si dating Chairman Lacson na isumitin niya na po yung Chairman's report sa Ombudsman. Kaya nga po may mga resulta na, may mga arrest na pong ginagawa at meron pa pong mga arrest daw sa mga darating na araw. Kaya papasalamat din po tayo kay Ombudsman Remulla na ina-actionan niya po ito kagad at ipinapasa niya po sa Sandigan Bayan. So ka-clarify ko lang, when the time comes, you will inhibit pag sila ang haharap? Definitely. Mag-iinhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun di po hinihingi nila. Sa press con kanina, sinasabi po ni Attorney Baligot, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di wala akong problema. Mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Nakausap daw kayo ni Baligot? Hindi po. Kanina? Hindi ko po siya nakausap. Si Senator Soto po ang nakausap. Sir, just to confirm, 3 lang po out of 18 na maleta boys ang kinasuhan nyo. 18 na maleta boys, 3 lang po dahil yun po yung nag-implicate po sa akin Si Gumban, si Waupan at saka si Voluntate. Yung iba naman, di naman wala akong namang sinabi. Sir, may duda po kayo, suspension, bakit kaya nila ginagawa ito? Politics. Dahil nga may mga nagsilabasan. Ito na yung sinasabi ko noong pa, I think 3 months ago. Huwag nyo kami sama-sama dyan sa survey na yan, presidential, tapos may lumabas pa, tapos mga pahayag ng mga political analysts na only a Tulfo can beat the Dutertes. Hindi naman ho kami interesado kung tumakbo si Sara, di tumakbo siya.